Hi mga kapangit, welcome back to my YouTube channel. This is Joe Padam Pangit. So yun mga kapangit, for this video mga kapangit, yung unang vlog ko kasi mga kapangit at yung pangalawang vlog ko mga kapangit. So hindi ko kasi mga kapangit na na detalye lahat-lahat yung pangyayari mga kapangit sa akin na nung gabi na nanakawan ako mga kapangit. Kasi mga kapangit may nag-comment sa vlog natin, tinatanong niya mga kapangit kung paano ko daw ba na-resolve agad yung channel ko dahil nga sa wala akong cellphone. So yung mga kapangit, iisa-isahin natin kung paano agad-agad na nangyari yun kumbaga nasalba ko kaagad yung nasalba ko agad mga kapangit yung ating YouTube channel mga kapangit. And I think to myself, what a wonderful world. At so yun na nga mga pangit, medyo naghanap ako ng magandang place dito sa Kanyugan. So doon kasi mga kapangit sa bahay kanina is talagang sobrang lakas ng music mga kapangit doon sa kapitbahay ko. Sobrang lakas talaga kaya lumayo ako doon para siyempre alam nyo naman copyright mga kapangit. So yun mga kapangit, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang gabi. So kung nasan man kayo ngayon sa mundong ibabaw na kinalalagyan nyo, ingat po kayo lagi. So yun mga kapangit, ganito po kasi yung nangyari nung gabi na yon. Ipapaliwanag ko po para naman po maliwanagan po lahat ng mga followers natin, subscribers, sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat po ng mga nanonood sa akin channel. So mga kapangit, ganito yung nangyari. Yung last upload ko ng video, yung nandun kami nila Jim sa dagat, yung title yata ng vlog ko is yung katatawanan. So parang yun mga kapangit ang aking title. Yun ang last upload ko. Brand out yun mga kapangit, maghapon brand out. So yun, ngayon siyempre may karga pa yung aking cellphone mga kapangit. Sabi ko pupunta ako sa Caltex doon sa gasolinahan ng pinsan ko, hindi sa pinsan ko mga kapangit, doon sa pinagtatrabahuan niya. So napunta ako doon. Tapos sabi ko, may ilaw kayo? Sabi niya ng pamangkin ko si Mark Lawrence Padam. So doon sa nagtatrabaho. Tapos sabi ko, boy, may ilaw kayo? Sabi niya, wala boy, brown out pero naka yung wifi. So sabi ko, nakiusap ako sa pinsan ko na makikonek ako. Sabi niya, sige, sabi niya kasi sabi ko, mag-upload ako ng vlog ko ngayon. Tapos sabi ng pinsan ko, bakit parang problemado ka? Sabi ko, may problema ako pero hindi ko na sinabi sa kanya. After nun mga kapangit, nakapag-upload na ako ng vlog. Nakapag-upload na ako mga kapangit ng vlog noon. Siguro umuwi ako hindi ko sigurado or 8 or 9 dyan lang sa dalawa. So pag uwi ko sa bahay mga kapangit, nagparking na ako ng motor doon sa likod ng bahay ko. Pag uwi ko mga kapangit sa bahay ko is as in lahat ng mga kapitbahay namin. Yun naman siguro yung pagkakataon naman talaga na nang magnanakaw na yun na sinimpuhan niya na nakapatay talaga lahat ng ilaw yung kapitbahay ko, patay ang ilaw. Doon sa kabila patay din ang ilaw. So pag parking ko ng motor, tapos nagbubusina ako sa kabilang bahay sa pamangkin ko. Tinatanong ko kasi kung tulog pa, kung gising pa yung pamangkin ko na babae. Kasi madalas doon natulog sa bahay yun. Tapos sabi ng pamangkin ko na lalaki, sabi niya, ante, tulog na. O, sige, sabi ko, pero yung pasigaw yun kasi ang layo ng bala, kaya nagsisigaw ako para lang marinig nila ako. Tapos sabi ko, sige bod, sabi ko wag mo nang gisingin kasi tulog na yung pamangkin ko babae. Kasi mga pangit yung pamangkin ko babae, hindi yun natutulog sa bahay hanggat wala ako kasi natatakot siya sa bahay kasi wala pang sarado. Siyempre ako mga kapangit, ako talaga, kampante ako kasi siyempre wala namang ibang taong gagawa sa akin. Dito unang-una sa yung mga bugoy-bugoy close naman natin, saka nakakasama ko sa vlog yung mga tao. Dito siyempre mga kapangit, hindi tayo pwedeng manghusga sa mga kabataan dito or sino man talagang nagnakaw ng cellphone na yun mga kapangit, di ba? Hindi tayo pwedeng, hoy, ikaw ba yung nagnakaw? Hindi pwedeng ganun kasi bawal yun. At so yun mga kapangit, ito na. Kasi may drops video pa ako. So habang pagdating ko sa bahay, ako kasi ugal ko pagdating sa bahay matutulog na ako, talagang hindi ako agad-agad nakakatulog sa cellphone na ako. So yun,
After ko mag-edit ng dalawang vlog mga kapangit, kasi naka-drops lang yung dalawang vlog ko na yon, so inedit ko mga kapangit, inedit ko siya, see yun na, tapos na yung edit ko. Natulog ako siguro mga kapangit, ay hindi, alas 2 mga kapangit, kasi alauna nanonood ako ng nanonood ako ng ano ba yung pinapanood ko rin sa ABS-CBN, basta't mga kapangit, nanonood ako ng palabas na yon. Tapos mga alauna, umihi pa ako mga kapangit sa labas, kasi sobrang dilim talaga ng labas ng bahay ko, as in madilim talaga, kasi yung ilaw lang talaga sa bahay ko, yung isa lang talaga yung ilaw sa kwarto ko, mahina pa mga kapatid, kasi siyempre nakataplan tayo, as in taga nagtitipid din ako sa bayarang ilaw. So yun mga kapangit, nakaano na ako, tapos na ako nag-edit, nanonood na ako ng vlog, hanggang sa umabot ng alas 2 ng 2:30. Yun mga kapangit, siguro mga 2:30 talagang as in naka-idlip na talaga ako, sabi ko. Tapos yung phone ko, yung cellphone ko pinatong ko yung cellphone ko sa may harapan ko. Nakaganon yung cellphone ko talaga, nakaganon. Tapos habang natutulog ako, habang mga pangit, habang paidlip na ako, yung cellphone ko nakaandar, gumaga naman, naka-on lang yung YouTube. So yun, tulog ako, nanonood ako ng ganon. Alas 2 yun mga kapangit na nangyari. Ngayon, alas 3 yung nangyaring nakawan mga kapangit. Bakit alas 3 nalaman ko? Kasi alas 4 mga kapangit, nagising talaga ako. Kasi ugali ko talaga ng ganun. Pagka nagising talaga ako, agad-agad cellphone ko yung hinahawakan ko. So yun, paggising ko ng alas 4 nun, pagkagising ko, wala na yung cellphone ko. Pero hindi ako agad kinabahan. Pagtingin ko ng ganun sa higaan ko, wala na. Tapos yung mga unan ko, pinagtatapon ko yung kumot ko, kasi baka doon lang nahiga-higaan ko o natabunan, wala talaga. Tapos pagtingin ko sa paahan ko mga kapangit, wala na yung bag ko. Kaya sobrang nagtaka talaga ako. Yun, yung pagkatingin ko, wala na yung bag ko. Talagang, ayun na, hinanap ko na. Tapos pag ganun ko sa bintana is yung kurtina ko kasi, nakabukas na ng ganyan. Kasi yung kabilang bintana ko mga kapangit, walang sarado talaga, kurtina lang. Tapos pagka silip ko lang ganoon sa bintana ko, gising na yung tatay ng bayaw ko. Tinanong ko yung bayaw yung tatay ng bayaw ko, lutang, my God. Sabi ko, Kel, nakita nyo ba may taong dumaan dito? Sabi niya, wala naman. Kasi yung tatay ng bayaw ko na mga kapangit, maaga nagigisingin kasi naglaot sila, nangingisda ng pang-ulam nila araw-araw. Sabi niya, wala naman tang. Nagduda na talaga ako. Wala na yung bag doon. Kinalkal ko yung mga sako bag ko na lagyan damit. Wala talaga. Pagbukas ko ng pintuan mga kapangit, nakita ko yung bag ko. Nandun na sa labas. Nakakalat-kalat na. Pati yung susi ng motor ko doon nakalagay. Tapos yung license ko doon sa may side, sa may simento, sa may nakatago ng ganyan, nakawalwal, nakaganon siya, nakabaliktad. Tapos yung mga queens nahulog doon sa may doon sila duman sa bintana mga kapangit. Doon din sila lumabas sa pintuan. Sa totoo lang mga kapangit, grabe. Yun din yung araw na yun talaga. Hindi talaga ako nakagising. Kasi kapag nandun natutulog yung pamangkin ko, kunting kalaskas lang ng paa niya, pagka maggalaw siya, as in nagigising talaga ako, tsaka magtahol lang aso. Pero nung gabi na yun, wala akong narinig ng tahol lang aso, as in tahimik lahat. Tapos pagkagising ko mga kapangit, di ba, nang ganun, pagbukas ko na ng pintuan, andun yung wallet ko, saka yung bag ko, nakatiwang-wang na. Tapos tinignan ko yung mga apak-apak mga kapangit, as in basa pa talaga. Yung as in yung apak talaga ng malaking apak ng tao, tapos may apak na maliit na apak ng, hindi ko alam kung binatilyo o teenager, basta't ganun yung apak niya. Ngayon mga kapangit, pumunta ako agad-agad sa bahay nila ate ko, kinuha ko agad yung headlamp, kasi sa bahay may headlamp kasi yung parang flashlight na discharge siya. Takba ako kay ate ko. Akala mo yung may naghahabol sa akin na te. Ganoon ako ng ganoon doon sa kabilang bahay sa ate ko. Bakit nano ka? Sabi ko tinanakawan ako. Akala siguro nila pinaprank ko sila. Yung parang wala lang basa nila siguro, akala nila nagluloko lang ako, siguro akala nila pinaprank ko, pero totoo talaga sinasabi ko. Akala nila nagpa-prank lang ako. Tapos sabi ko, wala na yung pera ko, yung cellphone ko, wala natin, gano'n ako. Tapos yung dibdib ko, grabe yung kabog. Tapos yung, akala mo yung hinahabol ako ng, hindi ko maintindihan na nang hina ako bigla na, tapos siyempre kulang pa ako sa tulog. As in, lutay talaga yung katawan ko na hindi ko talaga inasa na mangyari sa akin to. Pagkatapos noon, yung pamangkin ko, mabuti na lang kami pamangkin ko is may load.
may load siya. Tapos noon sabi ko, paano mo na dali. As in, pinapagalitan ko pa yung mga pamangkin ko, dalian nyo, sabi ko. Kasi yung inaapura ko makapangit yung channel ko, yung YouTube channel ko. Agad pagdating ko yun, agad yung nasabi ko kala ate ko, yung sabi ko, kailangan ko ma-recover agad yung channel ko kasi baka mag-change password sila doon. Kasi mga kapangit, yung aking cellphone na nawala, pang vlog talaga yun, hindi talaga ako naglalagay ng password doon sa account ko na yun. So mga kapangit, yun na nangyari, agad-agad nag-change password ako. Mabuti na lang mga kapangit, pinatay nila agad yung cellphone ko para hindi sila makontak. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa magnanakaw talaga na hindi nila ako sinaktan. So yun, tapos agad-agad nag-change ako agad-agad mga kapangit ang password ng Google account ko, mga kapangit. Kasi alam ko yung Google account ko, alam ko yung number ko doon, kaya hindi basta-basta mapapalitan. Yun lang kung agad-agad inopen nila, gin-change nila, talagang wala na akong mahahabol at wala na akong magagawa talaga doon. Talagang gawa tayo ng another YouTube natin. At yun mga kapangit, sa awa ng Diyos at thank you God na napalitan ko agad yung password ko. Napalitan na namin kaagad. Tapos yung sa FB ko lahat napalitan namin mga kapangit. Kasi may nag-comment kasi sa mga kapangit, may nag-comment kasi sa vlog ko na bakit daw anong tawag nun? Diyos ko, lutang. Kung bakit daw napalitan ko agad, kasi daw yung kay Japet hindi raw agad napalitan. Kasi ako mga kapangit, alam ko yung number na nakalagay doon, alam ko yung password. Talaga sa totoo lang, ayun yung pinaka-ingat-ingatan na bagay na iniingatan ko kasi yun ang pinaka-importante. Kasi mga kapangit, kumbaga sa hanap buhay, sa mga vlogger na mga katulad namin, parang ayun yung pinakahanap buhay talaga. Kasi di ba, halimbawa yung mga tao nagtatrabaho, kami naman parang yun din yung trabaho namin kasi hindi naman kami kikita sa isang vlog kung hindi namin pinagpapaguran, hindi namin pinagagastusan, hindi namin pinagpupuyatan. Mga kapangit, lahat ng vlog na ginagawa naming content, lahat pinaghihirapan namin kung saan kami magpunta lang sa lugar or mag-content sa bahay, mag-prepare ng imumukbang, mag-prepare ng ihanda, ng imemerenda. Ganon mga kapangit. And thank you talaga kay God na agad-agad ginising niya ako ng alas 4 ng madaling araw, taga mga kapangit. Kasi siguro mga kapangit, kung hindi ako nagising ng ganong oras ng alas 4, siguro inopen nila yun, tapos baka nag-change password sila agad-agad, ganyan. Mabuti na lang mga kapangit at nagising tayo ng mas maaga, mas nauna sa kanila at nakapag-change tayo. And then mga kapangit, buti na lang hindi nila kinuha yung lisensya ko. Hindi nila kinuha yung susi ng motor. Talaga parang ang sadya talaga sila sa mga sadya ng magnanakaw talaga is parang pera talaga mga kapangit and cellphone. So yun, at mga kapangit, sobrang nagpapasalamat ako kay God na yung araw na yun na buhay ako. Hanggang ngayon mga kapangit, nananatili na buhay ako mga kapangit. And siyempre maraming salamat sa lahat ng mga bagong pasok na subscriber natin mga kapangit. Medyo tumaas yung ating subscriber mga kapangit, and sa mga viewers natin na mga bagong pasok na viewers, medyo tumaas yung aking viewers mga kapangit. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa akin, na sa walang sawang pagsuporta sa akin mga kapangit. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. Siyempre, and sa Team Burikat, kay Kuya Marlon, kay Ate Yang, kay Everett, kay James Loncio ko, tapos sa family ni An, at binigyan nila ako ng uulitin ko mga kapangit, binigyan nila ako ng plywood para pantakip doon. And si Kuya Marlon tsaka si bayaw ko, ito mga kapangit, nabanggit ko na ito, babanggitin ko lang ulit. Thank you kay Kuya Marlon sa bayaw ko na tinulungan nila na magkaroon ng sarado yung bahay ko mga kapangit. Pero mga kapangit, sa nangyari ng ganun sa akin, grabe pero medyo nakaka-recover naman na ako. Pero paggabi iniisip ko na baka mamaya may bigla na namang ganon, ganyan. Kaya ngayon sobrang nagdudubli ingat na talaga ako mga kapangit. At mga kapangit, salamat po. Salamat po kay Ma'am Jeanette. Salamat po kay Ma'am Jeanette dahil yung araw na yun talaga na binigay sa akin yung sponsor na 10K. Ma'am, sobrang salamat po talaga sa pinadala yung 10K. Nung araw na yun talaga sobrang zero balance talaga ako, na yung hindi ko maintindihan yung sa vlog niyan, natin yung itsura ko parang hindi ko mawari, tapos wala akong tulog noon, wala pa akong ligo. As in, naglakad talaga ako sa pitik-pitik noon kasi talagang
yung pinsan ko kasi mga kapangit na ano, yung pinsan ko kasi na nag-retired na pulis na mataas na pulis diyan sa bayan. Yun ang hiningan ko ulit sana ng tulong na dito sa Barangay Ipilan, dito sa part sa amin. Magpapa-imbestiga sana ako sa mga bahay-bahay kasi siyempre magpapa-imbestiga lang sana ako. Ngayon kinausap naman ako ni Tita Gina na ano na lang mga kapangit, siguro itong nangyari na sa akin mga kapangit, ipag-pray ko na lang, saka salamat sa advice ni Tita Gina. Thank you so much po talaga sa advice mo sa akin. So yun, ito lang yung gusto kong sabihin sa nagpasok sa bahay ko. Pag nagpasok kayo, magtaupo naman kayo. Hindi, joke lang. Mga kapangit, ito yung gusto kong sabihin sa nagpasok sa bahay ko. Kung nanonood man kayo ng vlog ko, kung nanonood kayo ng video ko araw-araw, siguro kilala nyo ako kasi hindi kayo pwedeng magnakaw talaga agad-agad nang hindi kayo nagmamanman sa bahay eh. Ngayon mga kapangit, kung itong mga nagloob sa bahay ko, ako na yung nagmamakaawa sa inyo. Ako na yung nagsasabi sa inyo na ibalik nyo na yung cellphone ko, na pag binalik nyo yung cellphone ko, magpapasalamat pa ako sa inyo at hindi na ako magsasampa ng kaso, hindi na ako magpapakulong, hindi ko na kayo ipapakulong, hindi na ako magsasampa ng kaso. Ibalik nyo lang sa akin yung SIM ko saka yung cellphone. Ngayon, kung nahiya, alam ko namang nahiya kayo sa ginawa nyo kasi taga hindi maganda yon. Ngayon kung nahiya kayo sa mga barkada nyo man o kakilala nyo tao na gusto nyong ibalik yung phone ko, kung ibigay nyo na lang sa kanila, na kung hindi nyo kayang iabot sa akin, ipaabot nyo na lang sa ibang tao na pakibalik na lang to kay Padam, tapos yung SIM, tapos kung sino man yung pinagsaulian mo ng cellphone ko, magbibigay ako ng award, pero hindi ko sasabihin kung magkano yung award, basta yung kaya lang na ibigay. So yun mga kapangit, kung sino yung magbibigay ng cellphone ko sa nanonood ng vlog na to, kung sino may nakakalam sinong kumuha, magbibigay ako ng award. Hindi na yun. So kung nahiya kayo, ipaabot yun na lang sa kakilala nyo na kilala ako para matanggap ko yung cellphone na ninakaw nyo sa akin, and hindi ako galit na sa inyo. Hindi na ako magsasampa ng kaso. Uulitin ko, hindi na ako magsasampa ng kaso, hindi na ako magpapakulong. Ibalik nyo yung cellphone ko, bibigyan ko pa kayo ng award nyo. Alam ko naman na naiintindihan ko sa hirap ng buhay ngayon talaga. Siguro kahit sinong tao kayang gawin yun, pero ako sa hirap ng buhay, hindi ko gagawin yun. Mas gusto ko magtrabaho ng patas. Kaya mga kapangit, kung sino man nagnakaw ng cellphone na to, ako yung nakikiusap sa inyo na ibalik nyo na, at hindi na ako magsasampa ng kaso, hindi ko na kayo ipapakulong. Yun ang promise ko sa inyo. Para magiging good vibes na tayo lahat-lahat. So mga kapangit, sa totoo lang mga kapangit, sobrang ilang araw din talaga akong hindi nakatulog, walang kain. Pero hanggang ngayon hindi pa naman talaga totaling as in okay na talaga ako. Pero yung medyo okay na pakiramdam, biro niya luwag-luwag na yung dibdib ko. And shout out sa pinsan ko na nagpahiram ng cellphone na to, na para lang makapag-continue ako sa pagbablog ko araw-araw. At so yung mga kapangit, shinare ko lang talaga sa inyo mga kapangit yung pangyayari nung gabi sa nangyari sa akin. Pati yung higaan ko, ang daming buhangin sa apak-apak, sa mga apak ng magnanakaw na yon, and hindi na ako galit sa inyo. At so yun mga kapangit, sa lahat po ng walang sabang sumusuporta sa akin, ulitin ko po ulit, sa mga bagong subscriber natin, thank you so much po. Sa mga bagong pasok na viewers, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa unang-una sa kay God, and sa mga OFW sa ibang bansa na sumusuporta, nagbibigay sa amin ng sponsor. Shout out po sa inyong lahat, ingat po kayo lagi. And kay Ma'am Jeanette, thank you so much po. Sa nagpaabot din nagbigay din ng sponsor kay GR na pinaabot din sa akin na nasama sa nakaw. Thank you so much po ma'am. And kay Tita Gina, thank you so much po. So yun mga kapangit, sana ay naliwanagan kayo sa vlog ko na to. Talagang nag-vlog ako para lang maintindihan nyo, kasi yung vlog ko na-upload ko na dalawa, hindi ako ganun nag-explain doon. Ngayon in-explain ko na lahat mga kapangit. Yung gusto kong sabihin,
At so yung mga kapangit, thank you so much po talaga sa lahat ng walang sawang sawang pagsuporta sa akin. At so yun, at so mga kapangit, sa totoo lang talaga yung yung hindi pa nawala yung cellphone ko, may problema na talaga ako mga pangit na dinadala, pero sa akin na lang yun, hindi ko na pwedeng ilabas sa sa vlog na to. Medyo pang hindi na pwedeng ilabas sa hindi na pwedeng ilabas sa camera. Ay, hindi na pwedeng ilabas sa camera, hindi na pwedeng ilabas sa vlog. Diyos ko, my God, dutang pasidyo padang pangit. At so yun mga kapangit, salamat po talaga sa inyong lahat, sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa amin. So yun, tapusin ko na yung ating vlog mga kapangit. Kung bago mo pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So yung mga kapangit, hindi na ako magpo-promote. Bye bye, see you next vlog mga kapangit. Good vibes lang tayo. Bye bye, see you next vlog. At so yun mga kapangit, tinanggal ko tong boses mga kapangit dahil nga may copyright tayo dyan sa kapitbahay namin nagpapatugtog. So yan mga kapangit, ayan yung wallet ko, as in pinatong nila dyan. Tapos yung license ko andun na sa gilid, dyan yung bag ko. And then paglabas ko mga kapangit yan, pagbukas ng pintuan nakabalandra agad dyan yung yung bag ko, saka yung mga barya nagkandabuhos doon sa may side sa kabila. Malaki yung video mo na boy. Kasi kagabi, kasi alauna kagabi, gising pa ako, alas 2. Gising Parang pa ako. doon na siya dumaan paglabas. Doon tagsa kaya dumaan kasi doon po sa may labas na may mga apak pa siya. Pati doon sa higaan ko. May pa siya, may ano siya. Tapos paglabas ko po ng pintuan, Diyan alin, no? opo, paglabas ko ng pintuan andun na po yung bag ko sa labas, pati yung lisensya ko, pati yung susi ng motor. Andun na sa labas. Balay, ano? Padam po. Pwede ba yan boss na i-direct na namin agad sa sa bayan, sa pulis? Namin? Dito sila dumaan pero tingin ko boss hindi lang yun isang tao yung gumawa dito. Pwede rin. Kasi yan may apak na maliit, may apak na malaki. Yung naramdaman talaga, no? Hindi ko po talaga naramdaman pero kasi siyempre boss, kasi ang tulog ko kasi dito alauna, alas 2 gising pa yan ako dito. Pero tinira siguro nila mga alas 3 na kasi alas 4 pumunta na ako yung ate ko eh. Sa kabilang bahay na sinabi ko na nawalan na, ninakawan ako. Hindi sa inyo. Ano ka lang na nagpupulak. Pupupo lang ang 20. Pwede rin. Pwede na sila i-report lang namin. No? Pero siyempre baka sabihin kasi nila na idaan man sa barangay. Sabi nila na ano na namin na i-blatter na namin. Sa barangay. I-blatter ko na lang. Para hindi na magpabot-pabot sana. At so yun mga kapangit, gusto ko lang i-share sa inyo na nanakawan ako kagabi, alas 3 siguro kasi alas 2 natulog na ako kaya tumawag ako agad sa kapatid ko na ipablatter namin ngayon. Pero siyempre idaan muna namin sa barangay. At kung sino man yung gumawa na yon, magkapit-bahay lang tayo, tinitira nyo ako. Loko talaga. Yung tao ito, yung bata ito. Oo, kasi boss dalawa yung apak niya malaking pa eh. Oo. Tapos pangalawa yung maliit. Pumunta ka doon. Sige, pwede kang pumunta sa PNP. Pero hindi ko sana tawagan. Oo, kasi baka hingi nila boss yung sa barangay na na... Ay, hindi rin. Hindi pa rin yun yung blatter. Oo. Kung dadali ka doon, pwede naman. Pero kasi hindi ko naman service yan. I-start mo na ba? At so, yan mga kapangit, dumating na nga yung pulis dito sa aking bahay mga kapangit. So, yan, gusto ko lang ipakita sa vlog na talagang may mga pumunta na pulis dito na na mag-imbestiga.